Pag-aaral sa ating mga batas. Libre, walang bayad. Hashtag may batas pala. Talakayin natin kung sino yung hindi po pwede sa PAW. Hindi pwede maging kliyente ng PAW kasi hindi naman po pwedeng lahat. Kaya talakayin natin ang una, Atty. JC. Yes po, Chief. Sa pangkalahatan po, nakatuon ang mandato ng PAW o Public Attorney's Office sa pagbibigay ng libreng serbisyong legal sa mga maralitang Pilipino. Pero may mga tao at uri ng kaso na hindi pwedeng matulungan at hawakan ng PAW. Ano-ano ang mga ito? Alamin po natin. Okay po, una po, bawal sa mga abogado ng PAW ang mag-handle ng kaso ng mga juridical persons o mga pribadong kumpanya o stock corporations. Ngunit, maaaring magbigay ng serbisyo ang PAW sa mga non-stock, non-profit entities na hindi layunin ang kumita at ang mga individual na mga miyembro nito ay pasado po sa indigency test. Sa mga land disputes naman, pwede ang mga non-stock, non-profit entities kung hindi sila ang nagpapaupa sa lupa. Okay, Miss Kayla. At ito po, sa mga hindi kwalipikado naman po sa legal assistance, isa pa, hindi pwede ang PAW sa mga kliyente na hindi pumasa sa indigency test, maliban na lamang kung ang PAW ay itatalaga ng hukuman bilang counsel de officio sa kasong kriminal at doon lamang sa mga sitwasyong saklaw ng umiiral na batas, panuntunan, alintuntunin at alinsunod sa exigency of the service rule ng RA 9406. Dahil meron tayong limited, provisional, and temporary service bilang counsel de officio. Ayan, sa mga motion to quash, filing of bail bond, ayan, mga motion, notice of appeal, okay? Alin pa, mga litigante na? Opo, hindi rin po pwede ang mga litigante na may pribadong abogado, maliban na lamang kung ang kanilang abogado po ay maghahain ng withdrawal of appearance sa hukuman at ang mga ito ay pumasa sa indigency test. Yon. Pagka may private, di tayo nagko-collaborate sa private. Di ba na lang kung nag-withdraw na? Opo. Okay, wala nang abogado itong akusado. Ano pa, Mr. Eno? Oho, para sa kalaman din ng iba, hindi po saklaw sa mandato ng PAW ang mga lessors o landlords na nagpapaupa ng lupa o gusali na pantirahan, pangsakahan o pangkomersyo at kung ano pa mang pwedeng paupahan. Patungkol sa pagsampa ng kaso na ang layunin ay mangolekta po ng renta o upa o magpalayas laban sa mga nakatira o naninirahan sa nasabing lupa o gusaling paupahan. Pero pwede tayo sa tenant, doon sa nangungupahan. Sa landlord, hindi. Nako. Okay, Miss Kay? Ito pa, isa pa, nakasaad din sa bagong manual o 2021 Revised PAW Operations Manual na hindi maaaring bigyan ng serbisyong legal ng PAW ang mga politikong kandidato o kung sino pa mang tao sa mga bagay na may kaugnayan sa eleksyon. Politicians, so talaga tayo pwede mag-represent. Okay? At JC, Atty. JC. Opo, tandaan po natin, hindi ibig sabihin na discriminatory o may pinipili lamang ng mga tao o uri ng kliyente ang PAW. Ang Republic Act No. 9406 o ang PAW Law mismo ang tumukoy sa mga magiging kliyente ng PAW. Tinukoy din ng Chief Public Attorney ang mga taong hindi maaaring bigyan ng serbisyong legal ng PAW dahil na rin sa mga umiiral na batas at alituntunin. At yan ang ating hashtag May Batas Pala. Okay, alam niyo po yung Revised Operations Manual ng PAW 2021. Yan po ang pinaka-biblia namin dito sa PAW. Kaya yan po, pag mag-a-apply dito, may written exam, yan po ang source of questions. Kasama sa mga tanong. Pati yung mga civil service rules. Yes. Accounting rules. Ayan, mga tungkol sa leave. Sa mga, tungkol sa mga benepisyo. Tinatanong din yan. Opo.